problema na to? Bakit kasi ayaw mag-umpisa sa sa Ilocos Norte para wala tayong maraming usapan. Ito, Vince Dizon, pasok. Anako, ang laki ng problema mo bro pagkatapos ng administrasyon na to. Ito, sinasabi ko na sa iyo, Sec Vince. Malaki problema mo pagkatapos ng administrasyon na to. Pagka hindi mo natugunan itong napakalaking problema na to sa issue ng flood control, marami kang dapat na ipaliwanag. Kasi kung hindi mo masusolusyonan, ibig sabihin pinagtakpan mo. Pagka pinagtakpan mo, ibig sabihin merong nag-utos sa'yo. Ngayon, pagkatapos ng administrasyon na to, pagka hindi mo sinabi sa sambayan ng Pilipino kung sino nag-utos sa'yo, maghahalo ang balat sa tinalupa niya na sigurado, Sec Vince. Kaya kung ako sa iyo, ngayon pa lang, gawin mo na ang mga dapat mong gawin. Di ba? Gawin mo na. Kailangan mo bang i-expose yung totoong ang tawag dito, may pananagutan dito sa flood control project na to, sa flood control scandal na to. Sabihin mo na ngayon pa lang para wala tayong maraming usapan dahil magkakaroon ka na malaking problema. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sec Vince. That's all immaterial. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Kahit unahin natin yung mga taga-House of Representatives. Sino, sabi ng Pangulo, sabi nga niya, kahit kamag-anak niya, kahit kaalyado niya, sarili ng Presidente nagsabi na. So immaterial yan kung kamag-anak anak ng tokwa, bakit tumigil? Bakit tumigil yung hearing dyan sa bakit hindi nyo i-live yung hearing dyan sa para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan. Yan ang problema natin dito eh. Merong agam-agam yung mga kababayan natin. Kung ano pinagagawa nila dyan sa tag dito yung binuong committee nitong binuong komisyon nitong si Marcos yung ICI. Live stream nyo yan. Kung talagang ang target nyo panagutin, yung pagpapanagot. Pagka sinabi nyo sa sambayan ng Pilipino kung sino talaga may sala dyan, sambayan ng Pilipino na bahala magpanagot sa mga yan. Diba? I-call out namin yan sa social media. Sigurado sa mga sasabihin ng ating mga kababayan, sa mga individual na yan, talagang mananagot yung mga yan. Wala tayong gagawing masama ha. Linilinaw lang ho natin mga kababayan. Sigurado, pagka nalaman na sambayan ng Pilipino, i-live stream nyo kasi para wala maraming usapan. Para maraming mata ang nakakakita, maraming tenga ang nakakarinig. Hindi lang yung mga taga-ICI, anak ng toka, ibang klase talaga kayo. Relax. Ito naman si Marcos Jr. masyado nagmamadali. Mamaya ka na ha, brad ha. Mamaya ka na, huwag ka masyado magmadali. Dito ho muna tayo kay Vince. Nakatrabaho ko o nakasama ko, immaterial. Kung saan ang ebidensya at yun ang ginagawa namin ngayon together with the Ombudsman. We're already looking at the evidence, starting to look at the evidence from the previous administration, and wherever the evidence will take us, it doesn't matter. Hinahanap daw nila yung evidence sa previous administration. Inuud na rin ng utak nitong si Vince Dizon. Pambira ang tinutino mo bago ka pumasok na nangyari sa utak mo, Brad. Inahanap na daw nila yung mga evidence sa nagdang administration. 23, remind lang kita Brad, baka nakalimutan mo. Ang nahanap natin dito, yung korupsyon. 23, 24 at 25 na budget. Hindi yung 19, 17, 18, 19, 20, 22. Hindi yon. Mali ba hindi lang ko? May lawo talaga tayo kahit pagbibilang di tayo marunong eh. Yun ang hanapin natin. Hindi yung kung ano-ano binibida mo dyan. Kaya ka talaga, Vince, oo. Clarification, what? Immaterial. Immaterial, sunod natin kaya. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Di ba? Ganun ka naman kasi. Ako medyo diskumpiyado ako dyan eh. Dyan sa hindi pakikipag-cooperate ng mga yung mga tawag dito, yung mga diskaya na yan. Baka yan mga kababayan, baka scripted din yan. Kasi hindi sila pwedeng rektahang ngayon ginigipit na sila, di ba? Ang dating parang, sige aalis muna kami biglang layas namin nung sasabihin nyo na makukulong kami. Tapos maya-maya, bigla kaming lalapit ulit at sasabihin namin na ilalabas na namin ang buong katotohanan. Mantayo kayo mga kababayan dahil lang pagmamaniobra ng administrasyon na to para mailis ang usapan.
dito sa issue ng flood control. Pero hindi mo magtatagumpay itong mga attempt na to na yung attention ng sambayan ng Pilipino mawala dito sa issue na to. Nako, ito yung pinakamalaking issue na ating nakita mula noong nagkaroon ng mamasapan. Ito ho. Itong issue na to, itong skandalo na to, linampasan pa yung yung iniiyak ng mga makakaliwa, iniiyak ng mga di umanong mga human right advocate, yung war on drugs si Tatay Digong, linampasan pa ho niya pagdating sa pagiging pakikialam na sambay ng Pilipino. Doon kasi hati ho yung sambay ng Pilipino doon Hindi naman ho natin sinasabi doon sa nangyari na yun sa nagdaang administrasyon. Lahat ng sambay ng Pilipino ay nagkakaisa doon sa ginawa na yun ni Tatay Digong. Maraming natuwa, maraming gusto yung ganong klaseng estilo ni Tatay Digong. At marami rin namang hindi. Hindi naman ho tayo hipokrito rito para sabihin na sambayan ng Pilipino gusto yung ginawa ni Tatay Digong. Pero dito sa isang issue na ng flood control, ang kaibahan, buong mundo nga pala no? Buong Pilipinas nagkakaisa at nagsasabi na panagutin yung mga magnanakaw na dumispalko sa pera ng sambayan ng Pilipino. Yun ho yun. Secretary Vince Dizon, wag na tayo magpaikot-ikot dito. Binubudol-budol mo na naman kami. Nangyaka talaga. Binigyan na kasi ka ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon, hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them, talagang yan. Wala nang possibility na mag-state witness o kasi sila na mismo nagsabi na ayaw na yung mag-cooperate. Kasi nga, Brad, baka nung pagpasok pa lang nila dyan sa ICI, kung ano-ano nang pinagsasabi, hindi namin alam Yan ang problema sa inyo dyan sa ICI, i-broadcast nyo para malaman namin kung anong pinagtatatanong noong mga nakaupo dyan sa ICI na yan sa mag-asawang Diskaya. Anak ng Petrang Garapata, bakit nag-walkout si Sara Diskaya? Anong dahilan ba't nag-walkout siya? Di ba? Ba't nag-walkout siya? Sabihin nyo dahilan. Yung kesyo sinabing makukulong sila kaya nag-walkout sila. Hindi. Given na yun, alam nila na makukulong sila. Kahit yung mga abogado nila, alam nila na meron silang kulong. Ngayon, hindi namin alam kung ano ang sinambit ng mga taga-ICI kung bakit nag-walkout yung dalawang mag-asawa na yan. Labo mo So, tandaan nyo Tandaan nyo mga media tandaan nyo. Namuti na lang ang buhok nitong si Vince Dizon sa kakatakip sa mga kabuktutan ng administrasyon na to. Lahat yan, pati balbas niya, lahat ng buko niya sa katawan, mamumuti ang panigurado. Kasi ilang buwan ka pa lang, Brad. 10 taon ang edad mo. Baka pagkatapos ng administrasyon na to, nakatungkod ka na. Daming kontrata ng mga Diskaya. Yan, meron sa Ilocos Norte. Ang dami nilang kontrata. Meron sa Ilocos Norte. Napakarami nila sa Ilocos Norte. Ngayon, mga kababayan, na lang, Sara Diskaya na lang. Wala nang high tone, wala na. Yung top 10 na wala bigla. Tandaan nyo, ipapakulong natin ang mga Diskaya kasi dami nilang kontrata. Hindi sila makikipagtulungan. Bakit? Yung SunWest ba nakikipagtulungan na? Bakit? Yung 13 kontraktor ba nakikipagtulungan na? Ang kapal na mukha mo Hindi ko pinagtatanggol mga Diskaya dito. Sinasabi natin dito, yung kahalintulad na timbangan na ibinibigay natin sa mga kontraktor na to, pare-parehas. Kung gusto natin kalkalin ang SALE ni BP Sara, pare-parehas. Ngayon nakapokus tayo sa Diskaya tapos sa nagdaang administrasyon. O yung SunWest, kumusta na? Yung high tone, kumusta na? Anak ng Petrang Garapata, nag-move. Libo. Kalma lang. Ang kontrata nila from 2016. Teka lang, Brad. Nako. Malalim na sa hukay itong mama na to. Malalim na siya sa hukay ng katiwalian sa administrasyon ni Marcos Jr. Malalim na siya. Bakit? Kasi kung 2016 ibig sabihin Duterte. Pagka Duterte ibig sabihin Sara Duterte sa 2028. Ano yan? Masyado kayong obvious. Sek Vince. Grabe naman. Libo-libo yan, sir. Libo-libo. So, multiple counts of graft malversation. Multiple cases yan. So,
para sa akin, kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga diskaya at sa lahat ng mga salarin, lalo na dun sa First District. Alam mo, Oy, Vince, ano nangyari sa'yo, Brad? Nagpapakasangkapan ka na rin sa mga nagaharing uri dito sa administrasyon na to, ha? Yung ano nila, remember, 2016, from 2016 up to Brad, sila mismo sinabi nila na mayagpag ang kanilang construction business, dito sa administrasyon na to. Okay, wala tayong problema doon, silipin natin. Pero pwedeng unahin na muna natin yung naging dahilan kung bakit nalubog sa baha ang karamihan ng bahagi ng ating bansa sa mga nakalipas na ulan, sa nakalipas na bagyo. Pwede ba unahin na muna natin yun? Binibida na rin ito si Vince Dizon 2016. Nahanapin natin yung mga kalukuhan ng nagdaang administrasyon. Kung saan tayo dalhin ng mga ebidensya, kung saan ituturo ng ebidensya. Senator Bongo, ihanda mo na sarili mo. Dahil ikaw ang gagawing stepping stone para makaabot sila kay Duterte. Ano naman yan di ba? Gagamitin ka nilang stepping stone para makaabot sila kay Sara Duterte. Kasi kay Tatay Digong, hindi nila pwedeng banata si VP Sara. Wala ho siyang infrastructure project. Wala ho siyang flood control. Diba? Ang meron lang siya, yung ipinain na confidential and intelligence fund sa kanya. Ginamit niya naman sa tama. Wala hanggang ngayon nga, yung COA, wala sila. Kasi magkakaproblema COA Pagka naging presidente si VP Sara, yung tamang pag-check sa mga dokumento, hindi kasi nila may babago yun. Yung dokumentang ipinasa ni VP Sara, hindi nila mababago yun. At alam nila, sumunod sa pantunan ng Confidential and Intelligence Fund kung paano waldasin yung pera na yan, si VP Sara. Kaya hirap na hirap silang baluktutin ng COA kung ano gagawin ng COA dito kay VP Sara. Ihanda-handa nyo ng mga sarili nyo. Pagka naging presidente si VP Sara, anak ng toko, walang tulugan, di ko kayo tutulugan. Talagang susulitin ko ang bawat minuto. Anak, ikaw, Vince Dizon, at Marcos Jr., Boying Remulla, bawat minuto susulitin ko. Ito si Marcos Jr., ninervous na sinasabi natin, kalma ka lang, Brad. May dalawang taon pa ba? Ano pa? 2026 na. Ano, mag-2026 na pala tayo. Oh, konting tiis na lang, 2027. Election na yun eh. Tapos na politika dun eh, di ba? Ano na yun, latagan na ng plataforma yun eh, di ba? Wala nang ano yun, hindi na makakapag-inarte tong mama. Kasi pagkatapos yung 2026, tapos na. Your time is up. Alam mo yan, ganyan pa nga lang, your time is up eh. Finish or not finish, pass your paper na, Brad, sa 2027. Ito na, Marcos Jr. tayo, game. Budget. Have you seen the approved House version of the 2026 budget? And ano nangyari ba? Nakabarong kayo. Kaharap lang kayo sa bangag, nagbarong pa kayo. Dapat nag-t-shirt na lang kayo dyan. Yan. May ano pala dyan, merong ang tag dito, merong dress code pagkaharapin mo ay isang bangag. Ako yung mga bangag dito, hinaharap ko lang, naka-t-shirt lang ako. Kayo, nag-abala pa talaga kayo. Walang niya having kayo, stated that you will veto any budget that is not aligned with your administration's priorities, do you find that version of the House acceptable? I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary simply because that we have been involved. Sa tingin ko, huling ano na yan na to, huling pagpapa-interview sa mga media. Huli na to, hindi na uulit tong bangag na to. I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines, and all the plans derived from that, i.e., kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of the general plan. So I do not think, from the last time that I saw
the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM, at titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa na galing sa national government. Hindi pa. Ayos pa. Pinag-aaralan pa paano nila mananakaw ulit yung pera ng yung budget ng 2026. Hindi na sila pwede sa PhilHealth. Hindi na sila pwede doon sa babawasan nila yung pondo ng hindi nila lalagyan ng pondo. Ang dami nilang di pwedeng gawin ngayon. Yung mga katarantaduan nila sa playbook nila nabisto na lahat. So wala silang choice ngayon na gagawa na lang ng bagong scheme para pagnakawan itong 2026 budget. Yung mga kaalyado ni Marcos Jr., kayo na masyado kayong mainit ang ulo. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertion. Wala na, tapos na ho. Tapos na nakawan. Matagal na natapos yun. Sana palang tapos na anong BICAM. Pagka magnanakaw ang mga nasa pamahalaan, kahit anong gawin ho ninyo, magnanakaw at magnanakaw yan. Yan, sinisigurado ko sa inyo mga kababayan. Yung sinasabi na ito, ilalive natin yung BICAM. Wala nang small committee. Kabalbalan. Napakalaki katarantaduan ho yan. Maniwala ko kayo mga kababayan. Nakakagalit kasi alam naman natin na ginawa nyo na ng paraan kung paano pagnanakawan na sambayanan. Ganun lang kasimple yan. Hindi kayo mapagkakatiwalaan kasi una sa lahat, yung ICI pa lang hindi nyo ma-broadcast eh. Bago mo i-broadcast yung BICAM na yan, unahin mo yung ICI, buisit ka. Or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing, pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee, so now it will be all out in the open. Thank you, Mr. President. The next question from Maricel Halili. Magandang hapon po, Mr. President. It will be all out daw, may kasunduan na siya. Ba't pinapakialam mo yung legislative? Ba't pinapakialam mo yung legislative? Ang kapal ng mukha mo, diyan ka lang sa executive. Check and balance nga eh. Hayaan mo yung mga galamay mo doon na magnakaw. Na ang pinapakialaman ha. Baka sabihin pa nila sa'yo, 19 Congress lang kikita, gano'n? Kami hindi. Lagay pa nga kami ng mga program appropriation. Huwag mo siyang pakialam daw, magnanakaw sila daw kahit anong gawin mo. Pag nasa executive na, kayo naman ang magnakaw. Pati pa naman pagla-livestream, hayaan mo yun. Sabihan mo mag-livestream yung ICI. Huwag mong pakialaman yung BICAM na yan. Check and balance ka eh. Di ba? Yun ang pakialaman mo. Sabihin mo sa ICI, i-livestream yan kasi pera na sambay ng pinag-uusapan dyan eh. Mga nagnakaw dyan, pera na sambay ng Pilipino ninakaw ng mga yan eh. Kapal na mukha mo ha. Sir, following the protest rally last September 21, there were talks about coup threats, there were calls... Coup threats, sir. There were calls for the uniformed personnel to withdraw their support from your administration. How confident are you that our uniformed personnels remain to be loyal to the administration, considering that we can expect more rallies until, I guess, November 30? Yes. I'm never confident. In that sense, in the sense that I know that you have to be very careful to keep everyone as part of the administration and in support of the administration, and supportive of the administration. And so we are constantly talking to everyone and saying, is
is this: we are very open in our discussions, and whoever has any kind of grievance or have any kind of complaints, and who might be thinking of saying that this is not, we no longer agree with the administration, we always go to them and say, what can we do to accommodate your advocacy or advocacy? some of the things that. Para si Raulo si Marcos Jr. Kinakausap daw niya yung mga parties na naglalabas din sa loobin sa pamahalaan at tinatanong kung ano gusto nilang mangyari. Ipakulong mo yung pinsan mo. Ipakulong mo lahat na magnanakaw sa administrasyon mo. Tapos buta tayo sa administrasyon ni Tatay Digong. Walang problema yun. Pero unahin mo yung mga kamag-anak mo, mga walang yaka. Ano na, nasobrahan ka ata ng pulburon, Brad. That they would like the national government to do, and so that's what we are doing. And it doesn't serve any. It is dangerous for someone in my position to be complacent and to say, "Don't worry, everybody." Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihan niyo sa amin. Okay, if it's something that we have. Kaso papakinggan lang namin. Magre-reklamo kayo, papakinggan lang namin, di ba, Brad? Hindi ng pagkabangagin ng presidente na to. Magsumbong daw ko tayo sa kanya. Makikinig daw sila. Kaso doon napuputol yung kanilang serbisyo, doon sa makikinig lang sila. Ang tanong, naiintindihan mo ba? Anak ng tokwa, naiintindihan mo ba yung inahing ng bawat Pilipino? Pambihira ka, makikinig. We have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. And so that's the only way. That's the only real way that you can keep the support of people. Ano support of the people? Brad, lagapa ka sa survey. Nananaginip ka ba? Pakipatukan naman yan. Anak ng tao ka, parang sa mga nandiyan, parang tulog ata. Nasobrahan sa pulburon to, sa pasagsingot niya ng gano'n, di ba? Tignan nyo, baka meron pang pulburon sa ilalim ng ilong yan. Sakit nun pag kami pinitig. Different sectors. So, when you ask me how confident I am, all I can say is that in our assessment, we are still very much, the administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. However, different sectors of society. Yung mga magnanakaw. Different sector ng mga nasa makakaliwa, yung mga magnanakaw sa makakaliwa. Yung magnanakaw na mga partido dyan sa House of Representatives, yung mga magnanakaw na kontraktor, different sector daw eh. Pero sa bayan ng Pilipino, Brad, wala ka na suporta. Laga pa ka sa survey. Hindi ko alam kung ano yung, baka nananaginip talaga. Anak ng to, lakas ng tama mo, Brad. We work very hard to continue to earn that support from them. We know that because they voted for. Pagka sinabi mo niya ng earn, iba yung earn na sinasabi niya. Yung kita, iba yun. Diba, Brad, iba yung earn. For you in the last election that nothing will change. Hanggang kamatayan, yan na yun. Hindi naman ganun yan. Politics is a very variable, very. Variable. Yan mo, salita, variable. Di ba? Very variable. Kung magtutunog matalino kahit bobo. Kaya tayo kasi di tayo gumagamit ng mga, kahit pagka yung mga kakilala natin, yung mga nakakausap natin, di tayo gumagamit ng mga salita na para magtunog matalino tayo. Yung gumagamit tayo ng mga English na salita, nakukornihan ho tayo. Yung tipong parang napaka-trying hard. Bakit? Kung alam mo naman yung kaakibat na salita sa Tagalog, bakit mo i-Englishin? Pero kung hindi mo alam at kung nadala ka ng emosyon, napa-English ka, okay lang yun. Baka meron na nang mag-comment din yung tropa natin, ba't nag-English ka nung ano? Baka hindi ako maintindihan eh. Kulay puti ang buhok nun eh. Diba? Of course not, diba? Baka biglang may mag-comment yung kaibigan natin dyan. Baka banatan na naman ako, lagi akong binabanatan nun eh. Volatile exercise. And so, what I can say is that we are confident that the important sector. Yung iba kasi English ng English, wala naman laman mga sinasabi.
Pagka bumanat, akala mo tali-talino. English. Wala naman ho tayong problema dyan. Kung talagang umpisa pa lang, talagang wala nang humpay ang pag-English mo, tuloy-tuloy mo na. Marcos Jr. naman, variable. Of society, the power centers of society and of the administration Power are very centers of supportive still of the Yung mga negosyanteng nakakakuha ng mga ngayon, mga natatapyasan yung mga taxes nila. At yung kalahati, inahatid nila. Di ba, kunyari, tax mo 1 billion. Okay, bayad ka na lang ng 500 million. Bayad ka na lang 250 million. Pero yung 250, dapat hihatid mo dito yan. In your face, Brad. Hindi ko sinasabing inahatid kay Marcos Jr. Yung mga loko-lokong politiko, ganun mo yun. Basta kay boss yung kalahati dyan. advocacies of the administration, the programs of the administration, and we will continue to work very hard to make sure that we are doing what people want, and that's the most important thing. So, yeah, that's the long answer to that. Thank you, you, Mr. sir. President. The final question will be coming from our newly minted president of the MPC, Ivan. Thank you. Yan. Mr. Yan, President, yan. Iban. Pagulungin mo yung mama. Iban. Kahit paano, paminsan-minsan yung GMA7 tumatama, di ba? O Iban, banatan mo Iban. This is on the ongoing investigations on corruption. Yan. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Yan. I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we'll follow the. Nagrarap ka naman eh. Langya ka talaga kung ano-ano na naman lumalabas sa bunganga mo eh. Yes. And wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission. And napaka in delivery. They are independent commission. Walang yaka talaga Marcos Jr. Oo. Independent commission. Anong independent? Ikaw nagtalaga doon sa mga yon. Ikaw ang pumili na miyembro ng independent commission. Di ba? Ikaw yon. Walang yaka. Independent? Ikaw pipili? Kailan pa nangyari yung independent na pumili, presidente? Kung independent yan, ano yan, ang tawag dito? Wala talagang. Siguro maestrado pipili. Ang tag dito, ang Korte Suprema pipili ng mga miyembro ng Independent Commission. Baka sakali, maniwala kami na independent yan. Brad, ikaw pumili. Ikaw, sa'yo. Paano masasabing independent? Diba? Ikaw talaga, lulukuin mo pa kami. that is their job, and their job is to follow Sumabit the yung leads that pulburon. they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So In the first place, bakit hindi natin ininombrahan yung mga ahensya ng pamahalaan na mayroong kapangyarihan na talagang trabahuin yan? Kagaya ng DOJ, NBI. Bakit ICI? Kung magre-recommenda rin pala itong mga ugok na to dyan sa ICI at kung magre-recommenda rin pala yung ICI na yan dyan sa DOJ at Ombudsman o Sandigang Bayan, di ba? Bakit hindi na lang direktang Ombudsman tsaka tsaka yung DOJ na yan? Bakit hindi? Nga ka talaga, loko-loko ka talaga. let them do their work. We do not interfere with what they do. Mag-i-interfere sa bayan ng Pilipino kasi hindi namin malaman kung ano pinag-uusapan. Tanga ka ba? Alam mo, kung anak lang kita, binatukan na kita ng malakas. Kung anak kita, kaso di kita anak eh. Yun ang problema, kaya hindi kita babatukan ng malakas.
O ama mo, ikaw presidente, anak ng tokwa. Baka, diba? Makakatingin ka sa akin ng kaliwa kanan. Yan. Anong we don't interfere? Kabalbalan ang ginagawa ng ICI, di pa rin mag-i-interfere sa buhay ng Pilipino? Kitang-kita naman na cover up ang trabaho nila dito, hindi kami mag-i-interfere? Ano kasi raulo? Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan. Wala naman tayong tinatago. Wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Oh, nako. Sige, kaya nila gagawin. Hindi ka tinatanggal dito, Brad. Magtrabaho ka, tapusin mo yung trabaho mo, nakanto ka, binabayaran ka namin dito, ha? Hindi ka namin gustong tanggalin, ako dinidiretso na kita. Kung yun ang panawagan ng karamihan, ako isasama. Pero ngayong oras na to, wala naman kaming magagawa eh. Kahit anong gagawin namin, ikaw pa rin presidente, magtrabaho ka, walang yaka, napaka-inutil mong presidente. Di ba, yung mga nasa kalsada, Marcos resign, sasama tayo dyan, walang problema dyan. Dahil siguro punong-puno na yung ating mga kababayan. Pero for now, nandiyan ka pa, hindi ka pa nagre-resign. Gawin mo trabaho mo. Langya kang inutil ka. Diba? Naperwisyo talaga itong mga Marcos na ito. Nakakantokwa. Ano eh, ginis na ano kayo eh. Yung kasaysayan nyo eh, talaga nakatala sa buong mundo na magnanakaw eh. Guinness Book of World Record. Pamilya na talagang pinakamatinding magnakaw. Marcos pa. Eto ho, sa lahat ng bumoto dito sa mama na to. Kapag ka tinanong kayo, ano yung pinakamalaking pagkakamaling ginawa nyo sa buhay nyo, ha? Hindi yung ex nyo. Hindi nabuntis kayo ng pagkadalaga. Hindi yung kung ano pa mang nagawa nyo kamalian sa buhay nyo, okay? Ang pinakamalihod, pagkat sabay-sabay tayo, anong pagkakamaling nagawa mo sa buhay mo? Pinakamatindi. Ano? Yung pagboto dito sa bangag na to. Yeah. Pagka gawa tayo ng segment na ganun. Hingi tayo ng video sa mga kababayan natin, tatanungin natin sila, papipilahin natin sa internet, sa YouTube. Anong pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo sa buhay mo? Yung suportahan yung bagag na presidente. Yun! Ika nga, yun talagang literal eh. Gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero, nandyan ang ICI, para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Finally. Will you Finally. take the lead and allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We will follow the new rules. We will follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case, that it was almost impossible, in fact, to get a copy of a people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that, whatever happens. Again, my SALN it will be available to whoever would like to. Hindi namin kailangan, Brad. Ika nga nitong si Madam Pamela ang SALN nyo, yung Guinness Book of World Record, mga pamilyang magnanakaw. Yung SALN nyo, sabi, baka pati yung lupa sa Paway, Ilocos Norte, linagay mo sa SALN mo, ha? Walang nga ka, pinapabalik ng Korte Suprema yon. Kasama daw sa ill-gotten wealth niyo yun. Oh. By the way, pagkababa mo dyan sa pagka-presidente mo, bayaran mo na yung tax mo sa BIR, ha?
Kung hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. And will you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Yes, of course. Lang naman ako lang.